Hi po, magandang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa day 51 ng ating Speak Life. Tayo po ay mag-umpisa ng magtag sa ating mga friends, kaibigan, mga kapatid. At para po sa ating day 51. Tag na po tayo. Muli po, magandang gabi sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay magtag na. Tag na po tayo. Hello po. Nakapagtag na po ba ang lahat? Ako po ay nasa office. Pangalawang gabi na po akong hindi nakaka-uwi ng bahay. Dahil po sa bagyo. Ngayon po, tayo po ay, kung nakapagtag na po ang lahat, tayo po ay mag-umpisa na sa opening prayer po.
Yan po, tayo po'y manalangin at tayo po'y mag-opening prayer na. Panginoon, namang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Ama, sa gabi ito na sa day 51, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maiproclaim, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maitaas, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maihayag, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, God, na maitaas, Panginoon, sa saan mang dako, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, sa mga nakakarinig, Panginoon, ng prayer na ito, Lord. Ikaw ang patuloy na humipo sa mga nakikinig, Panginoon. Ikaw ang magbigay wisdom, Panginoon, sa aking pagsasalita, Lord. Ikaw ang makita, ikaw ang mahayag, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala, Lord, spiritually and physically, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na patuloy mong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong proteksyon, sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aming biyahe, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa aming buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa, Lord, sa amin. Panginoon, dalayan ko, Ama, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon. Sa mga oras na ito, ikaw, Panginoon, ang patuloy magbigay wisdom, Lord, at patuloy na ang iyong banal na Espiritu, God, ang manguna, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, patuloy namin pinapakumbaba ang aming mga sarili, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kaya ang Lord, ang lahat na to, Lord, ay aking itinataas sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po. Dadako na po ako sa aking testimony. Ang testimony ko po ay yung kung paano po yung kagalingan na binigay ni Lord sa aking bunso. Kasi si Kurt po talaga ay never siya na hospital po, or katulad ni Jumong na lagi talaga siyang na-hospital. Pero nagkaroon lang po si Kurt na na-hospital po siya dahil lang po sa dengue, na kung tutuusin ay di ba yung mosquito, ay yung lamok, hindi natin pinapansin yan, di ba? Kung tutuusin, hindi natin lang pinapansin pero dahil lang sa lamok na yun, talagang yung tension ko sa buhay na yun, nung mga panahon na yun, talagang yung na ano po siya na convulsion, tapos talagang grabe po yung ang hirap po kasi sa bata na yun, kasi nga yung hindi siya matusukan, hindi siya ma-injection, kasi nga po sa, alam mo na yung bata na yun, para ignorante po yung bata na yun eh. So, pero yun, salamat sa Panginoon sa kagalingan na binigay niya sa anak ko. Kaya po ngayon sa bahay talagang lahat na po ng klase ng pampatay ng lamok binili ko na para mamatay lahat ng mga lamok sa bahay. Yun. Tapos pinapasalamatan ko rin sa Panginoon yung kagalingan ng nanay ko at saka yung tatay ko, kasi syempre sa edad po nila na 78, 79, na tatay ko kasi mag-80 na po siya, talagang mayroon na yung sakit na pagiging ulyanin na siya, or minsan makakalimutin na po siya, na may time na bigla na lang siyang lumalabas sa bahay ng gabi na hindi mo naman inuutusan, pero parang sabi niya inuutusan daw namin siya. So ngayon parang, tas hindi siya nakakadumi ng ilang linggo yon. So talagang 2 weeks po ako na bumili ng Dulcolax sa tatay ko, kasi hindi nga siya nakakadumi. Iniisip ko naman, baka tatay ko is makakalimutin lang kahit na nakakadumi siya. Iniisip niya, hindi ra siya nakakadumi. So talagang yun, pero salamat sa Panginoon po, kasi pinagaling po siya. Maging yung nanay ko, kasi nanay ko is
sakit niya is rheuma din. So dahil nga din sa edad na po, pero yun, salamat sa Panginoon at sa kanyang kagalingan. Then po, yung sa akin naman, yung ano po, yung bigla, yung Sunday kasi, yung nagkasakit, sumakit din yung kasukasuan ko. So sa isip ko, dahil po sa over fatigue, dahil po sa hello po, sorry po na putol, na click, na may napindot lang po ako, sorry. So yun nga po, yung sa testimony ko po, yung kagalingan nga po ng anak ko, ng tatay ko, nung sa akin, kasi talagang parang yun po yung ano namin yung iba-ibang karamdaman, pero salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan, salamat sa Panginoon na patuloy niya kaming pinapagaling. Yun. Ngayon po, dadako naman po tayo sa recap. Dadako po tayo sa recap last Sunday. Tungkol po dito sa verse po na ang topic po natin is about the proclaiming God in the cities. Ito po yung Acts 17:16 to 34. Ang ang nabanggit po dito ay yung nung time na pumunta nga po si Pablo sa Athens, ay na-culture shock po siya dahil sa mga Diyos-Diyusan. At nabanggit din po yung yun nga yung ang tungkol din naman po sa istoryo at sa epikoryo na kung saan ang pagiging materialism daw po, yun yung nakatali sa tao, bagay, at ambisyon na which is ang pinopromote nga po ay si Satan. Ngayon, hinahanap dito ang kaligayahan sa katawan at naniniwala sila na ang happiness comes from the material things. Yun. Then, sinasabi nga po dito na binabanggit po dito yung pagsisisi natin sa bago mag-end times. Kasi, yun nga, huwag nating hayaan na darating na ang Panginoon pero namumuhay pa rin tayo sa kasalanan at namumuhay pa rin tayo sa pagiging parang epikoryo or stoiko. Yun. Tapos, sa recap din po, binabanggit din po yung pagiging entitlement, na yung feeling natin na si Lord ay obligadong ibigay sa atin ang lahat kasi parang inaano natin na ay entitled naman ako sa ganito dahil karapatan ko naman yun dahil kaya dapat lahat ng request ko. Yung feeling
ang feeling po natin is obligadong tugunin ng Lord yung ating pangailangan. Yun. Tapos binabanggit din po doon yung minsan yung pagiging rebelde ng isang anak, yung dahil sa pagiging, 'di ba yung minsan sa isang anak yung sa pagiging tolerance natin, yung okay lang na ibigay natin sa kanya, yung pala doon dahil sa hindi natin pagdisiplina sa anak, kaya nagkaroon na ng katigasan ng ulo yung mga anak, nagkaroon na ng yung susuwagin na tayo. So yun ay dahil sa pinahayaan na lang natin na kahit na mali yung ating anak, ay okay lang sa atin yung mga bagay-bagay na which is alam nating nakakasamaan man pala sa kanila. Then, sinasabi din po dito na ipinanganak tayo dito sa mundo na may layunin, hindi lang po dahil sa survival or hindi lang po dahil sa ay kailangan kong mabuhay, ay kailangan kong magtrabaho para mabuhay, kailangan kong magtrabaho. At dapat po pinanganak tayo upang alamin natin kung ano ba yung purpose natin sa mundong ito. Ano ba yung goal or ano ba yung para saan ba tayo, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Yun. Then ang kailangan din po natin na binanggit din po doon yung Romans 3:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun. Tapos sinasabi doon po sa recap, sinasabi rin po na kailan daw ba tayo ma-attract ba sa pagbabasa ng Bible. Yung parang hindi na kailangan na, ay dahil Sunday ngayon mag-open ako ng Biblia. Dahil bilang Kristiyano daw po, dapat ma-attract tayo sa pagbabasa ng Bible o obligado tayo magbasa ng Bible. Parang ano daw po yan yung halimbawa sa cellphone daw po, inaano dito na kung yung cellphone is wala ng silbi, hindi na natin kailangan, itatapon na natin yun. So parang dapat tayo bilang Kristiyano, dapat ang nangyari is Bible is like a cellphone na kapakipakinabang sa atin, hindi para tayo mapahama, kundi para tayo mag-grow spiritually. Yun. Kaya at binanggit din po yung James 4:4 na sinasabi dito, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Yung mga adulterers. Yun po. Yun lang po ang nasabi ko sa recap. Ngayon po ay pupunta na po tayo sa message or doon sa exhortation na kung saan ito po ay ang proclaiming God's in the cities. Basahin po natin yung Gawa 17:16-34. Sinasabi po dito sa 16, habang hinintay sila ni Pablo sa Atenas, nahamon ang kanyang kalooban nang makita niyang ang buong lungsod ay punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya siya ay nakipagkatwiran sa mga Hudyo sa loob ng sinagoga at sa mga taong palasamba. Gayon din, araw-araw siyang nakikipagkatwiran sa sinumang makatagpo niya sa pamilihan. 18. Ilan sa mga filosopong Epicoryo at Stoiko ay nakipag-usap sa kanya. Sinabi ng ilan, ano ibig sabihin ng lalaking ito na nagsasalita na walang kabuluhan? Ang iba ay nagsasabi para siyang tagapangaral ng mga kakaibang Diyos, sapagkat ipinangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. Yun. Dito po sa verse na ito, kasi ito yung panahon po na si Pablo ay pumunta nga po doon sa Atenas. Ito yung time na nakita niya na yun nga, sinabi nga po ni Pastor is na culture shock si Pablo doon sa lugar na yon dahil nakita niya na punong-puno na mga Diyos-Diyosan. So, talagang si Pablo po dito, dito po ay nagkaroon na siya ng persecution dahil nga po din ay sinabi niya
Ano ang ibig sabihin ng lalaki ito na nagsasalita ng walang kabuluhan? Inano ka agad siya dito tinuligsa ka agad si Pablo na sinabi na, ano ba yung kumbaga sa atin pong, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, or sa mga, ito nga, dahil alam naman natin kung sino ang Epicoryo at Stoico, di ba? Sila yung mga, na-explain naman po natin na-explain naman po nung Sunday kung ano nga po yun. Sila po ay ito po yung sinasabi doon sa Epicoryo na sila daw ay naniniwalang naghahangad ng kalayaan mula sa kirot, sakit, ligalig ng damdamin. Sila po ay may paniniwalang may kabilang buhay, pero nagtakwil din sila ng pagsaklaw ng mga bathala o mga Diyos na walang mga Diyos sa buhay ng mga tao. Ito yung sila yung mga taong alam nila na pag namatay daw sila is wala nang muling pagkabuhay. Ganun po yung paniniwala ng mga Epicoryo. So, dahil ang inisip kasi nila na, ay ito, ano lang to, ganito lang, simpleng ano lang kami. Sinasabi po dito sa kung ano daw po yung Epicoryo ang sabi dito, wait lang po. Sinasabi dito na ang Epicoryo Hello po. Sorry na yung signal ko po. Hello po, sorry po ulit nawala ang signal. Yan. So dito po, kahit na po nagkaroon ng persecution si Pablo, parang ay patuloy niya pa rin pong ipinoproclaim kung gaano nga po, kung yung ipinangaral niya si Jesus at ang pagbuhay na maguli. At
dito po sa 19, sinabi niya, siya ay kinuha nila at dinala siya sa burol ng Aryo. Sinabi niya, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na sinalita mo? Ito ay sapagkat nagdadala ka ng kakaibang bagay sa aming mga pandinig. Gusto naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. 21, ginugugol ng mga taga-Atenas ang mga pamayan doon ng kanilang panahon, hindi sa ano paman, kundi sa pagsasalaysay o pagtinig ng bagong bagay. 22, kaya si Pablo ay tumayo sa gitna ng mga burol ng Aryo at nagsabi, mga lalaking taga-Atenas, napansin kong sa lahat ng mga bagay ay lubha kayong tapat sa inyong relihiyon. 23, ito ay sapagkat sa aking paglalakad ay nagmamasid sa mga bagay na iyong sinasamba at nakikita ang iyong dambana. Doon ay may nakaukit na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, siya na inyong sinasamba, bagaman hindi niyo nakikilala, siya ang aking ipinapangaral sa inyo. Yun, dito po sa verse 22, pinapakilala po ni Pablo yung si Jesus, na kung saan siya nga po yung Diyos na hindi nila kilala. At sinabi niya po, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at ng lahat na narito ay sa Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya tumitira sa banal na dako na ginawa ng mga kamay. Hindi rin niya siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao na para bang nangailangan ng siya ng anumang bagay. Hindi siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at lahat ng mga bagay. Ginawa niya mula sa isang dugo ang bawat bansa ng mga tao upang manahan sa ibabaw ng buong lupa. Yun. Si Pablo po, ang katangian kasi ni Pablo bilang isang apostol po, siya po ay masigasig sa pananampalataya na bagamat po ay talagang ang iba ay hindi naniniwala sa kanyang aral, ang iba naman po ay maniniwala, pero nandun po ang pagiging masigasig ni Pablo. Nandun po yung kanyang katalinuhan, yung kasanayan niya sa pagtuturo. Yan. Si Pablo kasi po, ano siya ano po ba yung katangian ni Apostol Pablo? Siya ay naging masigasig po sa kanyang pananampalataya. Siya ay isang masugid na tagapagtanggol ng Judaismo bago ang kanyang pagbabalik loob. Siya ay kilala sa kanyang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Si Pablo din po ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagbabalik loob sa daan patungong Damasco. Siya po ay nakatagpo kay Jesus sa pagbukas ng kanyang isip, sa puso at mensahe ng kaligtasan. So yun po yung attitude kasi ni Pablo Nung nakilala niya yung Panginoon, talagang pinagmamalaki niya na ako ay may Kristo. Na yung Diyos niyo ay iba sa Diyos ko, na ang Diyos nila ay hindi sila naniniwala sa yung buhay na walang hanggan o yung buhay na walang hanggan. Hindi po naniniwala yung mga Epicurean at mga ano ba ito? Mga ito, yung si Epicurean at Stoico. Pero si Pablo po, ang pinagmamalaki niya ay si Jesus. Sabi niya, hindi, ang Diyos niyo ay wala yan. Compare si Jesus. Kasi pinoproclaim niya nga po si Jesus, diba? Nung pumunta siya dito, sabi niya, iba ang Diyos niyo sa Diyos ko. Ang Diyos ko ay mayroong buhay na walang hanggan ang ino-offer sa Jesus na nakilala ko. Yun, ganun katapang si Pablo, no? Kung paano niya ipinakilala or paano siya nag-ibanghelyo sa panahon na yon. So, meron din siyang katalinuhan at kasanayan sa pagtuturo. So, ang katangian ni Pablo,
bilang isang apostol ni Kristo ay meron siyang katalinuhan at pagsasanay. So, dapat sa panahon natin ngayon, hindi lang pala tayo yung basta-basta mag-evangelize or basta-basta tayo na susugod, kundi kailangan nga, sabi nga ni Pastor, is kailangan nating mag-equip din sa salita ng Panginoon kasi kung hindi tayo handa sa pag-evangelize o paano natin ma-proclaim ang gospel, 'di ba, kung hindi naman tayo equipped. So, dapat pala sa panahon natin ngayon, dapat nating gayahin si Pablo na ano siya matapang siya na nasa katwiran siya. Ganun yung ugali ni Pablo. Tapos, mayroon siyang kaalaman sa kasulatan, sa mga katuruan ng mga Hudyo. Tapos, siya ay nag-aral sa ilalim ni Gamaliel, 'di ba? Alam naman natin 'yun na isang rabi na naging dalubhasa sa mga batas at tradisyon. So, si Pablo din ay ang naging din siya, misyonaryo. So, 'yun, ito yung bilang apostol si Pablo ay itinalaga upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga hintil. So, yun nga po yung ni Pablo, 'di ba, yung ipahayag niya yung ebanghelyo sa mga hintil. Siya ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo upang itatag ang simbahan at magturo ng katuruan ni Jesus. So, yun po yung goal ni Pablo. So, sa panahon natin po ngayon, bilang ano po ba yung approach o ano po ba yung strategy natin na dapat nating gawin upang maipahayag din natin yung ebanghelyo sa mga hintil o sa mga hindi pa nakikilala sa Panginoon. 'Yun. Din po nung habang nangangaral po si Pablo ay pinapakita niya rin dito yung biyaya at ang pagpapatawad. Nagpapakita din po siya ng biyaya at pagpapatawad. So yung sa buhay po ni Pablo, isang patutuo ng biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Mula sa isang pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano, siya ay naging isang pangunahing tagapagtanggol ng pananampalataya. Tapos po, ang kanyang karanasan ay nagpapakita ng walang sinuman ang hindi maabot ng biyaya ng Diyos, anuman ang nakaraan. So, inaano po dito ni Apostol Pablo na sa kay Kristo po ay mayroong pag-asa at anuman po yung kalagayan daw natin sa buhay o anuman yung mga nakaraan natin. Ngunit kung ikaw ay magbalik loob sa Panginoon, ikaw ay kumilala sa Panginoon, ay mayroong pagpapatawad po at biyaya. So, yun po yung pinoproclaim ni Lord na dito sa pagpunta niya nga po dito sa Athens nga po, na ipinakilala niya kung sino yung Diyos niya. At sabi niya, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, na lahat ng narito ng Panginoon ng langit at lupa. Yun. Tapos sinabi niya naman po dito po sa sinabi niya naman po dito na sa 29, yamang tayo nga ay mga anak ng Diyos, hindi marapat na isipin natin ang kanyang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak, o ng bato na inukit sa pamagitan ng kalinangan o katang-isip. Ang panahon ng mga di pagkakaalam ay hindi na nga pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay inutos niya sa lahat ng mga tao sa bawat dako na magsisi. So dito po ay niya po ito, in-emphasize niya po dito yung pagsisisi. Yun, dito po sabi nga po ni Pastor last Sunday is yung pagsisisi po, hindi po dapat na kung kailan po yung huli na yung panahon ay saka na tayo magsisi. Sabi nga, kung ang pagsisisi ay nasa huli, ay wala na kung ang darating na ang Panginoon, paano na nga po tayo, di ba? So dapat habang hindi pa nagkakaroon ng second coming, bakit hindi pa natin gawin ang ating pagsisisi? Tapos 31, sapagkat
libutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan pinatunayan niya ito sa lahat ng mga tao nang siya ay kanyang buhayin muli ang mga patay. Noon. 32, nang marinig niya ang patungkol sa muling pagkabuhay na magmuli, ang iba ay naglibak. Yun, ang iba ay hindi naniniwala po. So, parang ano nga po sa panahon natin ngayon, ang iba kasi, 'di ba, ang iba ay sabi nila ay matagal na ang Kristiyano o ano pa rin, hindi hanggang kwento lang yan. Yun. So parang inano po dito na yung iba kasi ay hindi po talaga naniniwala no sa gospel. Kahit naman po sa sa experience ko before po nung kasi yung may mga nagbabahay-bahay po talaga sa amin. Kaya po ako July sa akin. So before po talaga po kasi ng ibang yun. Napuputol po talaga yung aking signal kahit na naka-LAN naman po ako, sorry. Yun. Experience ko kasi sorry po ulit kasi talagang dahil po yata sa bagyo. Yun. Yun. Sana ba ako? Sa 32 po, yun nga po yung sinasabi dito na nang marinig nila ang patungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay nang libak ang ilan. So yung iba po talaga ay muli na kaming pakikinggan patungkol dito. Sa gayon ay umalis si Pablo sa kanilang kalagitnaan. 34, ngunit sumama sa kanila ang ilang mga tao at sumampalataya. So sa kanila sumampalataya ay kabilang si Dionisio at isang babaeng nangalang Damaris at iba pa nilang kasama. So yun, ito po yung nung time nga po na ng ebanghelyo si Pablo ay mayroon naman pong naniniwala. Meron ding hindi naniniwala. So
parang sa panahon po natin ngayon, kasi ako personally po yung na-experience ko yung sa mga nag-i-evangelize sa akin nung bata pa po ako. Talagang ano may time na yung mag-a-approach sa'yo is minsan ano ka, parang takot ka sa kanila kasi parang sasabihin nila na, iba yung approach nila kung paano nila i-share yung ebanghelyo. So, nung time ko, talagang ang experience ko po is talagang masigasig po yung iba. Kaya po ako naging born again dahil din po sa mga masigasig talaga na talagang ano po sila, hindi man araw-araw, parang every weekend, talagang pumupunta sila sa bahay. So, lumaki po ako dun sa province na talagang, yung elementary po ako na talagang maraming nag-i-evangelize po sa amin na marami nga lang pong religion. Nandiyan yung Sabadista, nandiyan yung Saksi ni Jehovah, at nandiyan nga po yung Born Again. Pero nandun, nakikita ko po yung iba-ibang approach nila sa kung paano nila ipakilala si Kristo. Ngayon, ang hamon po sa atin bilang Kristiyano or bilang nakakilala sa Panginoon ay kung paano po natin iibanghelyo sa ibang tao, sa mga hindi nakakilala, ang Panginoon na nasa atin ngayon. So, ano po ba yung strategy na gawin natin para mahikayat? Kasi si Pablo, pinakita ni Pablo kung paano niya in-evangelize yung mga tao, di ba? Nandun yung pagiging pagpapakumbaba niya, nandun yung in a nice way. Di po ba? So yun po yung malaking hamon sa ating bilang mga Kristiyano, kung paano natin i-proclaim si Jesus sa mga tao, kung paano natin i-proclaim yung si Kristo sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Yun po yung tsaka paano ba natin maiinganyo yung tao na, hoy, sumanib ka sa, hindi naman hoy, kumbaga sa kapatid, ito ang Kristo na magbibigay ito ang Panginoon na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito yung Panginoon na siyang magliligtas sa atin at ito ang Kristo na ano man ang sitwasyon natin o ano man yung mga kasalanan natin ay handa siyang magpatawad sa atin. Yun, kasi po may mga iba kasi na kapag yun sa mga nakikita ko kasi yung iba pagka kumakatok pa lang ng bahay talagang tinataguan na nila kasi alam na nila na yan na naman si ganito ganon. Hindi po nila tanggap yung ebanghelyo. So sa atin po sa ating mga Kristiyano, siguro kung katulad nga po sa Burias, di ba, yung mga na-experience ninyo na talagang at least inebanghelyo po natin ang Panginoon. Yun. Dapat po ay lagi din tayong may pag-ibig. Tapos lagi, kung paano si Pablo nga po, kung ano yung attitude ni Pablo na meron siyang pagtitiis at pagtitiyaga. So dapat sa atin bilang mga Kristiyano ay nandun yung pagtitiis din at pagtitiyaga at nandun din yung pagsasakripisyo. Katulad nga po sa outreach, di ba? Alam ko na nakikita naman po ng tao yung ang ating pagtitiyaga sa kanila upang patuloy nating iparinig sa kanila ang mabuting balita tungkol sa Panginoon. Tapos, sabi din po nito na bilang Christian, ay dapat magiging magandang halimbawa tayo sa ating kapwa. Kasi mahirap yung sasabihin natin, oy kapatid, halika na, ganito, ganon. Pero nakikita naman ng kapatid mo yung pamumuhay mo. Nakikita naman ng kapatid mo yung nakikita naman ng tao na hindi naman niya nakikita ang Kristo sa buhay mo, hindi po ba? So dapat po bilang alagad ni Kristo, bilang Kristiyano, dapat po ipakita natin by example. At hindi po sa hanggang salita lang tayo, hindi po hanggang sa
okay tayo sa pananalita pero wala naman po sa gawa. Ganun, hindi po ba? So, paano natin mahihikayat yung mga tao? Paano natin mahihikayat na kilalanin yung Kristo na ipinapahayag natin sa kanila kung sa atin ay hindi naman makita ang Kristo. Yun lang po yung aking masasabi. Yun lang po ang aking yun lang po ang aking ma-share. At salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Pasensya na po sa signal at talaga pong nagluloko. Yun. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa katagumpayan, ikilos Panginoon sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, na Panginoon, nagalong din po kami upang patuloy ka namin, Panginoon, mai-proclaim, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na totoo, Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming po salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga chance, Panginoon, na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa mga wisdom, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit kailan ay mga pinabayaan, Panginoon. Panginoon, aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo namin, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, kung paano kami mag-evangelize, Panginoon, paano namin maipakita, Panginoon, na yung Kristo, Panginoon, sa buhay namin ay totoo at buhay, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa biyaya at salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon. At nawa ay iligtas mo po, Panginoon, ng mga salanta ng bagyo, Panginoon. At sana po ay lumihis po ang bagyo, Panginoon. Kaya, Ama, muli kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ang lahat na to, Lord, ay aming tinataas sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, tapos na po. Thank you po. Pinawisan po ako. So, yan po. Tayo po ay dadako na tayo sa shout out at pasasalamat. Yan po. Shout out po kay Hazel Ann, sa mga viewers, kay CJ Hernandez, kay Ana and Leia, kay RJ Sandigan, kay Pastor J. Lumen, kay Jess Cabilar, shout kay Christ Paraiso, Chi Lumen, Kim Jing, kay Zildin Paulo, kay Jenny Rose Abulag, kay Beverly Patropes, kay Elaine Villarasa, shout out kay Roger Lego, kay JC Andrade, kay Nori Ilano, kay Jerry Pascua, kay Miyuki Kida, kay Denny Rose Salisi, kay Ricardo Lucito, kay Heidi Partulan, kay Jake Verano, kay Arlene Lego, kay Pastora Merna, kay Tony Paulo, kay Jeff Alvisa, kay Ras, kay Ella Atilano, kay Morena Flores, kay Fatima Bantoy, kay Paula Pilaes, kay Paul Insuching, kay Isabel Sabinorio, kay JY Palma, Andre Dalompines, Marley Salvaboro, Rian
Nyosa, kay JR Peradilla, kay Julian, kay Pastor Carl, kay Leah Floron, kay Mary Rose Ives, kay Pastor Alan, kay Leonard Rosales po, kay Manuel, kay Rian Manyosa, Julian Relblanda, at Janet Gomez. Ngayon po, tomorrow po ang mag-i-speak live sa day 52 ay si Sister Paula Kelaes. Yun lang po at maraming po salamat. God bless everyone. Bye-bye po.